Okay, tungkol pa nito sa probationary employment ng isang empleyado. Ang probationary period po natin ay hindi lalampas sa 6 na buwan. Okay? So, yung probationary period po, ito yung panahon na pinapayagan ng inyong employer na subukan ng inyong kakayahan kung makakapasa ba kayo sa kanilang standards o qualification bago kayo maging isang regular employee. Now, hindi lalampas ng 1 buwan. Halimbawa, na-hire ka ng July 1. So, sa kontrata natin, di ba, ang probationary period, madalas ito nangyayari. Kapag July 1 ka na-hire, ang ika-6 na buwan mo ay sa January 1. Tama? Pero alam niyo po ba sa batas, ang interpretation ng 6 na buwan ay eksaktong 180 days. Kapag lumampas ka kahit 1 araw lang sa ika-181 days, ikaw ay deemed o ipinapalagay ka na isang regular employee by operation of law. Ibig bang sabihin kahit walang pinapirmahan sa akin na kontrata, regular employee na ako? Yes. Okay? By operation of law, hindi dahil sa kontrata na kailangang papirmahan pa sa'yo o sa papel na papipirmahan sa'yo ni employer. Ngayon, during the probationary period na 180 days, pwede ba akong tanggalin na employer? Yes. Based on number 1, just cause. Number 2, yung failure mo to qualify as a regular employee base sa reasonable standards or requirement for regularization na ipinaalam sa'yo ng iyong employer at the start of your engagement or employment. Ngayon, anong mangyayari kung yung standards para mag-qualify ka as a regular employee ay hindi na ipaalam ng employer sa'yo sa start ng employment mo? Ikaw ay ikukonsidera ng isang regular employee. Ngayon, kapag tatanggalin mo na ang isang probationary employee dahil sa hindi siya nag-qualify as a regular employee base sa standards o reasonable standards na ipinaalam mo sa kanya sa start ng kanyang employment, applicable ba dito yung tinatawag nating twin notice o kaya yung 2 notice na kailangan mong isend sa employee bago mo siya tanggalin? Diba kapag nagtanggal tayo ng empleyado, meron tayong tinatawag na procedural due process. Dito sa procedural due process, kailangan ng 2 notice. Notice to explain, and then yung notice of dismissal, yung notice of termination. Okay? Ngayon, dito sa pagtanggal mo ng isang probationary employee, applicable ba yung 2 notices na yon? Hindi na po. Okay? Dito sa pagtanggal ng probationary employee, bibigyan mo lang siya ng notice na kung saan nakalagay doon na hindi siya nag-qualify sa mga reasonable standards na nakalagay sa inyong kontrata, sa inyong probationary contract. Yun. Within reasonable period before the effective date ng termination ng probationary employee. Okay? Ang reasonable period ay around 5 days. Merong isang court case na desisyon na ng Supreme Court na kung saan yung 5 araw ay tinawag na reasonable period. So kung halimbawa tatanggalin mo siya ng January 20, dapat mga January 15 nakapagbigay ka na ng notice kay probationary employee na hindi siya nag-qualify as a regular employee base sa inyong standards. O ngayon, dito naman, di ba nabanggit natin sa procedural due process ng pagtanggal ng isang probationary employee, hindi mo na susundin yung 2 notices na notice to explain and then notice of termination or NOD, notice of dismissal. Ngayon, paano naman kung, yun kasi yung nakalagay sa batas paano naman kung sa inyong company policy, may ibang due process o may ibang procedure para tanggalin ng isang probationary employee? Ngayon, ito actual case din na nangyari to, no?
Meron silang sariling procedure na kailangan may first evaluation on the 3rd month, and then magkakaroon ng another evaluation on the 5th month, ganon. Hindi yun sinunod ni employer. Ang ginawa niya, basta na lang siya nag-issue ng notice sa probationary employee na hindi ito nag-qualify as a regular employee. Tapos, kaya lang nagsampa ng kaso itong si probationary employee. Pero dito sa case na to, nakita naman kasi na talagang hindi nga siya nag-qualify as a regular employee. Okay, tama naman yon. Sa substantive part yon, substantive due process, tama yon. Sa procedural due process, hindi sinunod ni employer yung pagtanggal sa probationary employee base sa kanilang company policy. Okay? Kasi sa batas, bibigyan mo lang ng notice na hindi siya nag-qualify as a regular employee within reasonable period before maging effective yung kanyang termination. Pero dito sa kumpanyang ito, meron pa silang additional due process or procedure bago tanggalin ang employee. Alam nyo ba, ang sabi ng korte, kinakailangan mong magbayad ng danyos sa empleyado para sa hindi mo pagsunod sa procedure na nakalagay mismo sa sarili mong company manual or policy. Ang halaga ng danyos na to o yung tinatawag na nominal damages ay 30,000 pesos. So, dito sa case na to, pinagbayad sa employer ng 30,000 pesos kay employee dahil lamang sa hindi nito nasunod yung procedural due process na nakalagay sa sarili niyang manual, sa sarili nilang company handbook na merong ibang procedure na nakalagay doon. Kasi ang sabi ng korte, itong company policy, itong handbook na to, dito nanggagaling yung obligasyon, hindi lang ng employee, pati rin yung obligasyon ng employer. And kailangan nila itong gawin kasi may mga dito may mga dapat sundin na tuntunin, alituntunin, ganun, rules. So out of these rules, may mga obligation ng bawat partido. Ngayon, kung hindi mo nasunod, dahil hindi nga sinunod na employer yung kanyang sariling procedure sa pagtanggal ng probationary employee, pinagbayad siya ng 30,000 pesos. Pagdating naman sa probationary employment ng mga managerial employees, okay, iba naman yung treatment. 'Di ba sabi natin kapag probationary employee ka, dapat ma-spell out sa'yo o maipaalam sa'yo yung reasonable standards to qualify as a regular employee. Pero kapag ikaw ay top level manager o yung position mo ay nasa mataas na antas ng corporate ladder, okay, high-level managerial positions, ganon. Yung reasonable standards na yon, kasi ine-expect sa mga managers na to na meron silang mas mataas na professionalism, intelligence, ganon. So, hindi na masyadong nire-require yung, or hindi masyadong stricto yung interpretation ng korte pagdating doon sa kailangan mong i-spell out clearly yung reasonable standards. Kasi ine-expect na yon from the high-level managers na kailangan alam na nila. For example, magmamanage ka ng tao. So bilang isang manager, alam mo na dapat yung kung ano yung kasama sa mga responsibilities mo maliban dun sa nakalagay sa kontrata. So hindi masyadong stricto ang korte pagdating sa mga top level managers na nasa probationary period, lalo na pagdating doon sa sinabi natin na kailangan sabihin mo sa probationary employee from the start ng engagement niya yung reasonable standards para mag-qualify siya as a regular employee. Sa mga top level managers, hindi po ganun ka-stricto ang Supreme Court. So as long as high level managerial employee ka and meron na kayong napag-usapan or merong nasa kontrata, enough na yon. Hindi siya ganun ka-stricto pagdating sa interpretation
kailangan masabi mo yung reasonable standards sa empleyado, yung basihan or pamantayan mo para mag-qualify siya as regular employee. Hindi po ganun ka-stricto yung application nun sa mga top level managers.